love is sweeter the second time around. Totoo kaya o nagbibigay lamang ito ng maling pag-asa? Ano ba ang tamang eksplanasyon para dito? Gaano nga ba kahirap ang muling sumugal sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Karil. Ang aking pangalan ay hango sa kombinasyon ng pangalan ng aking mga magulang, sina Karen at Darrell. Parehong minor de edad pa lamang ang mga magulang ko noong magsama sila. 16 years old pa lamang si Mama nang ipinagbuntis niya ako, habang si Papa naman ay 17 pa lamang. Taga Nueva Ecija si Mama, at sa kanilang maagang pagkakaroon ng anak ay napilitan silang bumukod ng tirahan. Kasalukuyan kasing nag-aaral si Mama noon at madaming pangarap sa kanya, pero naging mapusok sila ni Papa. Sa sobrang sama ng loob ni Lola Karing, sa pagkakabuntis ni Mama ay napilitan siyang palayasin ito. Umuwi sila Papa sa ibang bayan sa lupang pagmamay-ari ng mga magulang ni Papa. At kahit papaano ay nairaraos ni Papa ang pangangailangan namin. Maliit lang kasi ang kanyang kinikita bilang konduktor ng isang transit. Si Mama naman ay napipirme lang lagi sa bahay at abala sa pag-aalaga sa akin. Isa sa mga naging libangan niya ay ang pagbuborda ng pangalan sa mga panyo. "Oh, eto ang para sa iyo anak, gawayan ni nanay." Pagbibida sa akin ni nanay sa isang panyo kung saan ay nakaburda ang pangalan ko. May mga pagkakataon din na kapag nababagot si Mama sa bahay, ay namamasyal siya sa bahay-bahay ng mga kapatid ni Papa. Hanggang sa nadalas na ang pagtatambay niya sa bahay ng tiyaheng kong si Auntie Perla na may pasugalan. Sa panonood ni Mama sa mga nagsusugal ay unti-unti na rin siyang natuto. Hindi nagtagal ay naging masugid na manlalaro si Mama sa pasugalan. Magmula noon ay napabayaan na ako ni Mama. Hinahayaan na lamang niya akong maglaro kung saan-saan habang abala siya sa paglalaro. Natutuwa kasi siya sa tuwing napakalaki ng perang inaabot sa kanya ni Papa, at dahil sa hindi laging panalo si Mama sa sugalan ay hindi maiwasang magtalo sila ni Papa. May mga pagkakataon kasing halos walang natitira sa perang iniwan ni Papa kay Mama. Kaya madalas ay sinasabawan na lang namin ng natimplang kape ang kanin, may makain lamang. Alam ko na walang kaalam-alam ang aking ama sa pakikipagsugal ni Mama, Papa Dudut. Kaya Auntie Perla na lang niya natuklasan ng lahat. Kaya naman isang hapon habang nasa pasugalan kami ni Mama ay galit na galit siyang sinugod ni Papa. Sa harapan ng maraming tao ay pinauwi niya si Mama. Sa taranta ng aking ina ay sumama na lamang siya kay Papa. "Walang iya ka? Naghihirap akong kumita ng pera para lang mabuhay kayong mag-ina, tapos lulustayin mo lang sa sugalan." Galit na sigaw ni Papa kay Mama noong nasa loob na kami ng bahay. "Ginagawa ko lang naman yon para palakihin yung perang binibigay mo sa akin." Galit rin ang tono ni Mama sa kanyang mga sagot. "Iniinsulto mo ba ako?" Lalong tumaas ang boses ni Papa sa kanyang tanong. "Bakit? Totoo naman na. Sa liit ng kinikita mo, napipilitan ako makipagsugal. Bakit hindi mo pa kasi amining may babae ka? Tinamaan ka rin pala ng magaling oh. Iniinsulto mo na ako, pinaparatangan mo pa ako ng kung ano-ano. Alam mo, tigilan na natin to. Napapagod na rin ako sa ganitong buhay. So anong gagawin mo? Aalis ka? Sinong tinatakot mo? Eh di lumayas ka." Labis na dinamdam ni Mama ang naging sagot ni Papa, kaya agad rin siyang nag-al sa balutan. Sa sobrang takot kong maiwan ni Mama ay nagawa ko pa siyang sundan palabas. Nakaramdam ako ng pag-asa nang mahawakan ko ang panyo sa kanyang bulsa. Batid ko kasing sa pamamagitan noon ay hindi niya ako maiiwan. Pero wala rin akong nagawa nang buhatin ako ni Papa palayo kay Mama. Tanging ang panyo lang ni Mama kung saan ay nakaborda ang pangalan ko ang naiwan sa aking palad. Nahila ko mula sa pagkakabuhat sa akin ni Papa. At kahit walang patid ang pag-iyak ko ay kitang-kita ko ang pagbabaliwala sa akin ni Mama. Iniwan niya pa rin ako sa poder ni Papa. Mula noon ay hindi ko na muling nakita ang aking ina, Papa Dudut. Ang sabi ng ilan sa mga nakakita sa pag-alis ni Mama ay sumakay siya ng tricycle papunta sa terminal ng bus. At dahil nga sa walang mag-aalaga sa akin ay iniiwan na lamang ako ni Papa sa bahay ni Auntie Perla sa tuwing papasok siya ng trabaho. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay masama ang loob ko noon kay Papa sa ginawa niyang pagpapalayas kay Mama.
Kung hindi niya sana ginawa yun ay siguro ay nakakasama ko pa rin ang aking ina. Ni hindi man lang niya hinanap si mama at wala man lang akong makitang pagsisisi mula sa kanya. Lumipas pa ang ilang taon at 11 taon na ako nang mas lalong sumidhi ang galit ko kay Papa Papadudut. Nag-uwi kasi siya ng babae sa bahay na ipinakilala niya sa akin bilang Tia Belia. Nagdadalang tao na si Tia Belia kaya nagdesisyon si Papa na iuwi na lamang siya. Ibig sabihin noon sa amin siya titira kaya naman lalong sumama ang loob ko kay Papa. Noong una ay wala naman akong problema sa babae ni Papa. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko na ring nakikita ang tunay niyang pagkatao. Bukod sa pagiging masungit ay sobrang tamad pa, ako lahat ang gumagawa ng gawaing bahay. Pati mga damit niya ay ipinapalaba din sa akin. At kapag hindi ko siya nasusunod sa inuutos niya ay sinasaktan niya ako. Wala na raw ang aking ina kaya sumunod na lamang daw ako sa utos niya. At dahil sa hindi ko kayang tiisin ang kalupitan niya ay nagsumbong ako kay Papa. Pero hindi rin niya ako pinakinggan. Nasasabi mo lang yan dahil umaasa ka pang babalik ang mama mo. At sa ayaw mo at sa gusto ka rin, kailangan mong pakisamahan ng Auntie Belia mo. Hindi ko nagustuhan ang naging sagot sa akin ni Papa kaya nagsawalang kibo na lamang ako. Hirap na ako noon pero wala akong mapagsabihan ng sama ng loob. Minsan na ring sumagi sa isipan kong hanapin si Mama sa Nueva Ecija. Pero hindi ako pamilyar sa lugar niya at isa pa'y wala akong perang gagamitin. Pati pag-aaral ko ay hindi na sinusuportahan ni Papa. Kailangan daw kasi niyang mag-ipon para sa panganganak ni Auntie Belia. Kaya sa mura kong edad Papadudut ay napilitan akong magpaalipin kay Auntie Perla, may pangbaon lamang sa school. Lahat ng gawaing bahay ay sa akin ipinapagawa ni Auntie Perla, mula paglilinis ng bahay, paglalaba at pagluluto. Ang isa pang mabigat sa loob ko ay ang trato nila sa akin na parabang hindi niya ako pamangkin. Sa bodega nila ako pinapatulog kahit na may mga bakante pang kwarto sa bahay nila. Hinahayaan ko na lamang dahil mas komportable na ako doon kesa makasama ang bruhang babae ni Papa sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako ay idinadaan ko na lamang sa pag-iyak ang hirap na dinaranas ko. Madalas rin kasing mag-away si Auntie Perla at ang asawa niyang si Uncle Bert. Gusto na kasing itigil ni Uncle Bert ang negosyo nilang pasugalan, bagay na hindi naman payag si Auntie Perla. Alam mo namang ito na lang ang negosyong meron ako eh. Ang sabihin mo, hindi mo lang mabitawan yung bisyo mong yan. Nilamong ka na ng kaadikan mo sa sugal, Perla. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Dinig kong sagutan nila mula sa loob ng bahay. Kaya kapag ganong nag-aaway sila ay nagkukulong na lamang ako sa bodega. Naalala ko lang kasi sa kanila ang pag-aaway ng mga magulang ko. Mula noong iwan ako ni Mama Papadudut, pakiramdam ko'y wala na akong kakampi sa mundo. Maging ang sarili kong ama ay tila ba wala na ring pakialam sa akin. Ni hindi nga niya magawang kumustahin ang kondisyon ko. Hanggang lumipas ang ilang taon, 17 anyos na ako at nakilang alila pa rin ako ni Auntie Perla at ng kanyang mga anak. Habang ang aking ama ay abala sa bago niyang pamilya, 2 na ang anak nila ni Auntie Belia. Minsan na rin niyang naabutan na pinapagalitan at sinasaktan ako ni Auntie Perla, ngunit imbis na awatin niya ito ay nagsawalang kibo lamang siya, Papadudut. Gustong gusto kong humingi ng saklolo sa kanya noon. Pero labis lang ako nasaktan nang makita kong tila ba wala naman siyang pakialam. At dahil sa nagsilbi na akong alipin sa pamilya ni Auntie Perla, hindi ko na masyado napagtuunan ng pansin ang pag-aaral ko. Lumago na rin kasi ang pasugalan niya, kaya kinakailangan niya ng makakasama sa pagbabantay nito. Hanggang sa nakilala ko si Kaloy, pamangkin ng isang manunugal. Dahil lang silang magtiyo sa barangay namin at sa tuwing naglalaro ang kanyang tiyo ay lagi niyang sinasamahan ito. Nababagot lang daw kasi sila kaya naghahanap sila ng mapaglilibangan. Abala ako sa pagbabantay ng tindahan sa loob ng pasugalan kaya hindi ko siya gaanong napapansin noong una. Pero dahil sa paulit-ulit niyang pagbili sa akin ng kung ano-ano ay hindi ko mapigilang mapansin ang itsura niya.
Hindi naman siya kagwapuhan, Papa Dudut, pero may kakaiba sa paraan ng pananalita niya na nakaagaw ng atensyon ko. Purong Tagalog naman ang kanyang salita, kaya lang ay may punto ang kanyang pagbigkas. Gustong gusto ko siyang tanungin kaso ay wala akong sapat ng lakas ng loob. Madalas kasing kalaro ng tiyuhin niya ay si Auntie Perla. Natatakot akong baka masabon lang ako kapag nakita niya akong nakikipag-usap kay Kaloy. Hanggang sa isang araw nang mapansin ko ang pagpapapansin sa akin ni Kaloy. Pang-apat na bili na niya ng yosi sa akin at parang sinasadya niya talagang isa-isahin ang bili sa akin kaya hindi ko napigilan ang sarili kong sitahin siya. Teka, kanina ka pang tingin ng bili ha. Bumili ka na lang kaya ng maramihan para hindi ka na pabalik-balik dito. Seryosong puna ko sa kanya. Ayoko nga. Sa gusto ko ng paisa-isa eh. Lambot kasi ng kamay mo eh. Nakangising sagot niya na parang nang-iinis pa. Alam mo hindi ka nakakatuwa. Bumalik ka na nga lang doon at marami pa akong gagawin. Pagtataboy ko sa kanya sa takot kong makita kami ni Auntie Perla. Pangalan mo muna Miss Masungit. Miss Maganda. Muling hirit niya. At dahil gusto ko nang tantanan niya ako ay sinabi ko na ang pangalan ko. Marami pa siyang tanong pero sinadya kong hindi na siya pansinin pa. Salita lang siya ng salita habang ako naman ay nag-aayos ng mga paninda. Okay din dito sa inyo no? Pero mas maganda pa rin sa amin sa Isiha. Sariwa ang hangin at walang masyadong polusyon. Ang sabi niya na umagaw ng atensyon ko. Isiha? Nueva Ecija? Tanong ko. O bakit kung manlaki ang mata mo parang ngayon mo lang narinig ang lugar na yon? Oo, taga doon ako. Nagbabakasyon lang ako dito. Sagot niya na may ngiti sa mga labi niya. Doon ako naging interesado kay Kaloy, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi siya ang sagot sa aking dasal. Malakas ang kutob kong makakatulong siya sa paghahanap ko kay mama. Gusto ko pa sanang makausap noon si Kaloy para itanong kung paano pumunta doon pero nakita kong paparating na si Auntie Perla kaya hinayaan ko na lamang muna. Mula noon ay pinilit kong maging maayos ang pakikitungo ko kay Kaloy. At kahit papaano ay marami na rin akong nalaman tungkol sa kanya. Napilitan lang daw siyang magbakasyon sa lugar namin. Napag-alaman kasi ng mga magulang niyang madalas siyang mapaaway sa school kaya minabuti nilang patigilin muna siya ng pag-aaral. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakapagpalagayan din kami ng loob. Halos araw-araw na kasi siyang nagpupunta sa pasugalan at kahit wala ang kanyang tiyuhin. Nag-iingat din ako sa pakikisalamuha sa kanya dahil sa takot kong mapansin kami ng tiyahin ko. Panatag ang loob ko kapag kasama ko si Kaloy, Papa Dudut. Kinikilig pa nga ako sa tuwing palihim niya akong inaabutan ng sulat. Sa pamamagitan lang ng sulat ang komunikasyon namin ni Kaloy at dahil pareho naman kaming walang cellphone. Yun nga lang ay hindi ako makahanap ng tamang tiyempo sa pagbabasa ng mga inaabot niyang sulat. Kaya tuwing gabi sa aking pagtulog ko na lang binabasa ang mga ito. Unti-unting nahulog ang loob ko kay Kaloy, Papa Dudut. Sa kanya ko kasi naramdaman ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa sarili kong mga magulang. At dahil sa kanya, nanumbalik ang ngiti sa aking mga labi at tiwala sa aking sarili. Kahit papaano ay nakakalabas na rin kami ni Kaloy. Isinisingit ko ang pakikipagkita sa kanya sa tuwing inuutusan ako ni Auntie Perla na mamalengke. Kung minsan naman ay idinadahilan ko ang pamamasyal kay Papa para lang payagan akong lumabas ni Auntie Perla. Kung saan-saan na rin kami nakakarating ni Kaloy, ako ang nagsisilbing tour guide niya dito sa bayan. Hanggang sa isang araw ay kasalukuyang kaming nagmemeryenda sa isang park nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. At dahil sa wala kaming ibang masilungan ay agad naming tinungo ang isang waiting shed. Dahil sa sobrang lakas ng ulan ay natagalan ang aming paghihintay. Madilim na noon at wala nang gaanong tao. Laking gulat ko nang mapansin kong binubuksan niya ang zipper ng suot niyang jacket. Uy, ano yung ginagawa mo? Isara mo nga yan. Tarantang utos ko sa kanya nang mapansin kong akmang yayakapin niya ako. Ano ka ba naman? Kanina ka pa kayang giniginaw dyan. Eto, hiramin mo muna tong jacket ko. Ang sabi niya sa kanya sinuot sa akin ng jacket. Nung mga oras na yon ay hindi ko na alam kung ano ang susunod kong ikikilos, Papa Dudut. Nakonsensya rin ako nang makita ko siyang ginaw na ginaw habang suot ko ang kanyang jacket. Kaya agad kong hinubad ang jacket at muling ipinasuot sa kanya. Ano ka ba?
Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Baka magkasakit ka lang sa ginagawa mo eh. Hindi ko rin naman kakayanin kung ikaw ang magkasakit ng dahil sa akin. Sagot ko kaya sinuot kong muli ang jacket sa kanya. Nang suot na niya ang jacket ay agad niyang niyakap ako upang kapwa kami hindi ginawin. Sa pagkakayakap ko sa kanya ay dinig na dinig ko ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Alam kong nagulat siya sa aking ginawa at nang tingalain ko siya ay nagbangga ang aming paningin. Tila masaglit ay bumagal ang oras ng hagkan niya ako sa aking mga labi. Tila ba may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko habang magkalapat ang aming mga labi ni Kaloy. Ilang beses na rin kaming nakakapasyal sa kung saan ni Kaloy, Papa Dudut. At dahil sa kanya ay nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Masasabi kong mahal na mahal ko na si Kaloy kaya nalungkot ako noong isang araw ay nagpaalam siya sa akin. Kailangan na niyang bumalik ng Isiha para ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Biyernes ng hapon sa loob ng pasugalan. Bago siya bumiyahe ay pinuntahan pa niya ako sa pasugalan. At dahil nasa tabi ko lang noon si Auntie Perla ay hirap kaming bumuelo upang makapag-usap. Tanging sulat lang ang iniwan niya sa akin. Matapos niyang iabot ang sulat ay tumalikod na siya habang pinagmamasdan ko siyang papalayo ay hindi ko napigilan ng maluha. Sa kagustuhan kong mabasa ang sulat ay sumimple ako ng pasok sa loob ng bahay. Nakakailang hakbang pa lamang ako papalayo nang marinig ko ang bulyaw ng aking tiyahin. "Karil, ibigay mo sa akin yan." Bigla niyang utos sa akin na tila ba nakita niya ang inabot sa akin ni Kaloy. "Akala mo ba hindi ko nahahalatayan si Kaloy? Pasimple pa kayo ha. Umamin ka nga, nobyo mo na ba yon?" Dugtong niya habang abala pa rin sa paglalaro. "Hindi po, malapit lang po kaming magkaibigan talaga." Mahinahong sagot ko. Nako, tigilan mo ako Karil ha. Ganyan-ganyan din ang style ng nanay mo noon kay kuya. Tapos ano, nagulat na lang kami buntis na siya. Mana ka rin sa nanay mo eh. Pareho kayong malandi. Hindi ko nagustuhan ang naging paratang ni Auntie Perla sa aking ina, Papa Dudut. Grabe naman po kayo kung manghusga. Aba, totoo naman ah. Ang nanay mo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng kapatid ko. If I know, kaya kayo iniwan nun kasi may iba na siyang lalaki. Wala naman pong perpektong tao. Meron nga po dyan, tapat nga sa asawa pero lagi naman sila nag-aaway dahil sa bisyo nila. Abay, pinapatamaan mo pa akong babae ka? Agad siyang napatayo sa kinakaupuan niya at mukhang tamado siya sa naisagot ko sa kanya. Nang hindi ako kaagad makasagot ay muli siyang nagsalita. "Wala ka ring utang na loob no? Matapos kitang patuloyin dito sa pamamahay ko, palamunin at ituring na pamilya. Ang kapal rin ng mukha mo no?" Sa mga sinabi niya ay hindi ko na napigilang magalit. "Pamilya? Pamilya po ba yung bodega niyo ako pinapatulog? Kung lumalamon man po ako dito, pinagtatrabahuhan ko naman po yun eh. Pamangkin niyo po ako pero ang trato niyo sa akin parang trapo." Naluha na lamang ako sa sobrang sama ng loob ko. "Eh di lumayas ka na lang dito. Hindi ko kailangan ng tulad mong walang utang na loob sa pamamahay ko." At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Nagmadali akong pumunta ng bodega upang kunin ang ilan sa mga gamit ko. Desidido na talaga akong layasan ang malaimpyernong bahay ni Auntie Perla. Nang makita niya akong palabas ng bahay niya ay narinig ko pa siyang tumatalak. Pero hindi ko na lang inintindi pa sa kagustuhan kong makaalis na. Hindi pa rin ako huminto sa pag-iyak kahit na nakasakay na ako ng tricycle. Agad ako nagpahatid sa terminal papunta ng Nueva Ecija. Mabuti na lamang at nagmabuting loob ang tricycle driver na naghatid sa akin. Tinuruan niya ako kung papaano ako makakarating sa gusto kong puntahan. Sa bus terminal papunta ng Maynila niya ako dinala. Banggitin ko na lang daw sa konduktor kung saan ako gustong magpunta. Agad rin akong nakabili ng ticket sa bus habang hinihintay ko ang oras ng biyahe ay binilang ko ang natitirang pera sa aking bag. Pinapangambahan ko kasing baka wala na akong pambili ng makakain sa biyahe. Habang abala akong nagbibilang ng pera ay may mamang tumabi sa akin. Hindi ko pa siya pinansin noong una dahil sa ayaw kong malito sa pagbibilang. "Pwede ba kitang sabayan sa biyahe mo, miss?" Tanong niya na agad kong nabusesan. Hindi nga ako nagkamali nang lingunin ko siya, Papa Dudut. Si Kaloy. Hindi ko na napigilan ng muling maluha nang magkita kami at magkayakap. Hindi ko akalaing mahabol ko pa pala siya sa terminal. Sa buong akala ko kasi matagal na siyang nakaalis, kaya naman labis ang saya ko nang muli kaming magkita.
At dahil medyo malayo pa sa kasalukuyang oras ang biyahe namin ay napagpasyahan namin kumain muna sa isang mall. Pagkatapos namin kumain ay agad niyang tinungo ang bilihan ng cellphone at laking gulat ko nang bilhan niya ako ng cellphone, Papa Dudut. Sana nagustuhan mo ha. Kakailanganin mo yan sa paghahanap sa mama mo sa Nueva Ecija. Nahihiyang sabi niya. Ayos na to, ang ganda nga eh. Nakangiting sagot ko. Yung kasi ang unang pagkakataon na makahawak ako ng cellphone, Papa Dudut. Matapos noon ay agad na kaming tumuloy sa terminal ng bus. Mahaba-haba ang biyahe pero masaya ako, Papa Dudut. Dahil sa oras na gumulong ang gulong ng sasakyan ay siya namang umpisa ng panibagong buhay ko. Kasama si Kaloy. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami ni Kaloy sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kabado ako lalo na noong nasa harap na kami ng bahay nila. Kabado rin ako nang makaharap ko na ang mga magulang niya sa sala. Mama, may kasama po ako si Karil, nobya ko. Pakilala sa akin ni Kaloy. Napatingin sa akin ang mga magulang ni Kaloy at waray nagtatanong kung ano ang ginagawa ko doon. Pinagpawisan ako noon ng sobrang kaba at wala pa rin silang kibo kaya muling nagsalita si Kaloy. Maghahanap kasi siya ng trabaho dito kaya kung pwede ay dito muna siya sa atin. Dama kong kabado rin si Kaloy sa kanyang pagsasalita. Hindi ka man lang nagpasabi na may kasama ka pala. Tugon ng kanyang ama. Pinapaalala ko lang sa iyo, Kaloy ha. Pinabalik ka namin dito dahil naniniwala kami nagbago ka na. Huwag mo na sana kaming bigyan ng sakit ng ulo. Seryosong dugtong naman ng kanyang ama. Hala sige, tumuloy kayo. Dito siya tutuloy sa atin pero sila ng mama mo magtatabi sa pagtulog. Utos ng kanyang ama na agad na tinugunan naman ni Kaloy ng pagtango. Mama Fe at Tatay Sepio na lang ang itawag mo sa amin, iha. Ituring mo na lang kaming parang mga magulang mo na rin. Mahinahong sabi sa akin ng mama ni Kaloy. At dahil doon ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Kay Papa Sepio ko na rin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit laging napapaaway si Kaloy sa school. Madalas kasi siyang kantsawan na anak ng buwang kaya hindi niya maiwasang mapikon. 12:00 na ng hating gabi nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Si Kaloy. Tulog ka na ba? Hindi kasi ako makatulog dito eh. Iniisip kita. Laman ng mensahe niya. Matulog ka na. Sige ka, baka magising pa si mama mo. Pagalitan ka. Reply ko sa kanya. Hindi na yan magigising. Kilala ko yan. Kapag pagod yan sa maghapon, paniguradong mahimbing ang tulog niya magdamag. Eh ano ngayon kung tulog na? Matulog ka na rin. Sagot ko. Lika naman dito o tabihan mo ko. Wala si Papa eh. Pumunta sa inuman sa kapitbahay. Tinakasan lang niya si Mama kaya mag-isa lang ako dito ngayon. Eh di maigi. Walang storbo sa pagtulog mo. Hindi kasi ako sanay na matulog nang walang katabi. Kaya tabihan mo naman ako. Walang text niya na hindi ko na nagawang replyan. Hindi ko kasi alam kung ano nga bang ire-reply ko sa pakikipag-usap niyang tabihan ko siya. Hanggang sa muling mag-vibrate ang cellphone ko. Kapag hindi ka nagpunta rito akong pupunta dyan, sige ka. Pananakot niya. Nabahala ko sa mga sinabi ni Kaloy at mukha kasing desidido siyang gawin ang tinext niya. At dahil sa hindi ako makahanap ng tamang tiempo ay hindi kagad ako nakalabas. Pinakiramdaman ko muna si Mama Fe kung talagang mahimbing na ang kanyang pagtulog. Akmang tatayo na sana ako nang biglang maramdaman kong may pumasok sa kwarto. Malakas ang kutob kong si Kaloy yon at gulat man ay hindi ko rin alam kung ano nga ba ang tamang reaksyon. Muli ako nabigla nang may humila sa akin pababa ng catering hinihigaan namin ni Mama Fe. Uy, anong ginagawa mo dito? Makita ka ng mama mo, loko. Tarantang sabi ko sa kanya. Sabi ko nga sa'yo diba kahit siguro alug-alugin mo tong kama, hindi basta-basta magigising si mama. Kampanteng sagot niya. Bumalik ka na kaya dun. Baka kasi may makakita pa sa atin dito. Hindi pa rin maalis ang kaba ko sa aking dibdib, Papa Dudut. Pero imbis na makinig siya ay agad niya akong siniil ng halik sa aking labi. Maalab na maalab ang halik na yon, Papa Dudut. Kakaiba kumpara sa mga nauna naming halikan. Nang biglang maramdaman namin ang paggalaw ni Mama Fe na para bang nagpalit ng posisyon sa pagkakatulog ay saglit kaming napatigil. Sa takot kong makita kami, nagmadali na akong bumalik sa aking higaan.
Habang si Kaloy naman ay nagmamadali ring lumabas ng kwarto. Maya-maya pa ay nag-text muli si Kaloy. Sayang naman napornada pa. Kinabukasan ay hindi kami makatingin sa isa't isa ni Kaloy. Wala namang kaalam-alam ang mga magulang niya sa namagitan ng gabing yon. Sa sumunod na mga gabi ay ninanakawan na lang niya ako ng halik bago matulog. Natatakot kasi akong baka mahuli kami ng mga magulang niya, kaya pinakiusap ko kay Kaloy na kung maaari ay huwag nang maulit ang ganong tagpo. Hanggang sa dumating ang isang gabi habang kami ay naghahapunan. Nagpaalam ang kanyang Papa Sepio na dadalo sa isang birthday celebration ng kanyang kumpare. Isasama na lang daw niya si Kaloy para kung sakaling magkayayaan ng inuman ay may kasama siyang uuwi. Pagkaalis nila ay binilinan pa ako ng mama ni Kaloy na gisingin ko daw siya pagkadating ng mag-ama. Mag-aalas 12 na ng madaling araw nang dumating ang mag-ama. Himbing na noon ang tulog ni Mama Fe kaya hindi ko na lamang ginising. Ilang sandali pa ay biglang tumambad si Kaloy sa pintuan ng silid na kinaroroonan namin ang mama niya. Sa pangamba ko'y bigla siyang mag-ingay ay dali-dali ko siyang itinulak palabas ng kwarto. Pagkalabas namin ng silid ay agad naman niya akong hinila sa kanyang higaan sa sala. Napakalakas ng kanyang pagkakahatak sa akin kaya naman agad akong natumba. Gigil na gigil akong hinalikan ni Kaloy at hindi ko siya magawang pigilan noon sa mga pinupuntahan ng kanyang mga kamay sa sobrang bilis niyang kumilos. Hanggang sa muli ay unti-unti na nga akong natatangay ng maalab niyang halik, Papa Dudut. Wala nang makakapigil pa sa amin ni Kaloy ng gabing yon, Papa Dudut. Desidido na kaming suungin ang mundo ng kaligayahan. At nung gabing yun nga, sa kauna-unahang pagkakataon ay naibigay ko ang sarili ko kay Kaloy. Sa sobrang pagod namin sa magdamag ay hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Magkayakap kaming natulog ni Kaloy. Nagulat na lamang kami nang biglang mapasigaw ang mama niya na noon ay nakatayo na sa paanan namin. Diyos ko, ano bang pinagagagawa ninyo mga bata kayo? Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon at tanging kumot lang ang nakatakip sa aming hubad na katawan. Ang babata niyo pa para gawin ito. Muling bulyaw ng kanyang ina. Sa sobrang hiya ko ay dali-dali ako nagtungo sa silid upang isuot ang mga damit ko. Dumating na rin si Papa Sepio noon at maging siya ay nabigla sa nakita niyang nakahubad na si Kaloy. Mula sa kwarto ay narinig kong pinapagalitan si Kaloy ng kanyang mga magulang. Paano na lang daw ang mga pangarap nila para sa kanya? Hindi ko na alam kung saan pa at papaanong paraan pa ako haharap sa kanila ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hanggang sa narinig kong inutos ng kanyang ina na ibalik na lang ako sa pinanggalingan ko pero hindi sumang-ayon si Papa Sepio. May pananagutan ang anak natin sa kanya, Ma. Huwag mo naman sanang turuang maging iresponsable ang anak mo. Pero masyado pa silang bata. Mag-aaral pa yung anak mo, baka makalimutan mo. Pagpupumilit ni Mama Fe. Wala nang pero. Hindi siya aalis dito. Pwede rin namang mag-aral si Kaloy kahit nandito si Karila. Mariing sabi ni Papa Sepio. Naiyak na ako noon sa kagagahan na nagawa ko. Tama ang sabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Mahal na mahal ko si Kaloy, Papa Dudut, at alam kong ganun din siya sa akin. Kaya kahit natatakot ako sa maaring kahinatnan ng nagawa namin ay nagtiwala rin akong malalampasan ko ang lahat hanggat nasa tabi ko si Kaloy. Nanatili pa rin ako sa kanilang bahay, Papa Dudut, at naramdaman kong maging si Kaloy ay gulong-gulo sa sitwasyon namin. Palibhasa pareho pa kaming menor de edad kaya hindi rin kami makapag-isip ng maayos. Nag-iba kasi ang trato ni Mama Fe sa akin. Hindi niya ako kinikibo at laging matalim ang mga tinging pinupukol niya. Natatakot ako sa kanya lalo na kapag naiiwang kaming dalawa sa bahay. Kakaiba din ang kinikilos niya na parang may gumugulo sa kanyang isipan. Gusto ko siyang kausapin pero lagi akong inuunahan ng takot sa aking puso. Hindi na rin ako sinasama ni Mama Fe sa kainan, 3 pinggan lang ang inihahanda niya sa mesa. Kapag ganoon ang nangyayari ay si Papa Sepio o Kaloy na lang ang kumukuha ng pinggan ko. Hindi naman nagreklamo si Mama Fe pero alam kong masama pa rin ang loob niya. Tiniis ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, dahil aminado ako na ako ang nagkamali. Inintindi ko na lang siya sa paniniwalang balang araw ay matatanggap din niya ako
sa nagawa namin ni Kaloy. Makalipas ang isang buwan habang nanananghalian kami, bigla akong nakaramdam ng pangangasim ng sikmura hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang pagduwal. Kasalukuyang hinahagod ni Kaloy ang likuran ko nang magsalita si Mama Fe. Alam mo na siguro ang ibig sabihin yan, Kaloy. Maghanap ka na ng trabaho at buntis na yan. Palibasa hindi nakapagpigil eh. Akala ko ba paghanap ng trabaho ang pakay dito? Dugtong ng kanyang ina. Ma, wag naman sana kayong magsalita ng ganyan kay Karil. Pag-awat ni Kaloy. Sinasabi ko lang ang katotohanan, Kaloy. Kung sana hindi mo dinala ang babaeng yan dito, edi sana wala tayong problema ngayon. Hindi sana mauuwi sa wala ang mga pangarap namin para sa'yo. Galit na sagot ng kanyang ina. Wala na akong nagawa noon kundi ang manahimik na lamang. Alam kong may kasalanan din ako kaya ganoon ang trato ni Mama Fe sa akin. Kinabukasan ay minabuti naming magpatingin sa health center ni Kaloy at doon nga ay agad na kinumpirma ng doktor na butis nga ako ng 3 linggo. Hindi ko may paliwanag ang reaksyon ni Kaloy nang marinig niya ang resulta, maging ang doktor ay gulat din dahil nga sa napakabata pa namin para maging magulang. Naging mahirap ang mga sumunod na araw at mga buwan para sa pagbubuntis ko, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay wala pa ring nabago sa trato sa akin ni Mama Fe. Hanggang sa sumapit ng Biyernes, dadalawa lang kaming naiwan sa bahay pero maghapon rin niya akong hindi inimikan. Labis akong naapektuhan sa trato niyang yon, Papa Dudut. Nasa banyo na ako nang mapansin ko ang pag-agos ng dugo sa aking hita. Nakaramdam ako ng panghihina at pananakit ng puson kaya nagmadali akong lumabas para humingi ng tulong. At kahit hinang-hina ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, ay pinilit ko pa rin maglakad papunta kay Mama Fe. Ma, tulungan niyo po ako. Dinudugo po ako. Pagmamakaawa ko pero hindi pa rin ako pinansin ng kanyang ina. Tinitigan lang ako ng matalim ni Mama Fe at kasunod noon ay ang panlalabo ng aking paningin. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng hospital. Namalayan ko si Kaloy na nakayuko sa aking tabi nang hawakan ko ang kanyang ulo ay bigla siyang nagising. Okay ka lang? Nadatnang ka kasi ni Papa na nakahiga sa sahig eh, kaya tinakbo ka na lang niya sa ospital. Nag-aalalang sabi niya. Nagtaka ko kung bakit inabutan pa ako ng papa niya sa sahig, gayong natatandaan kong nakahingi pa ako ng tulong sa kanyang ina. Maliwanag lang na hindi naawa si Mama Fe sa amin ng mga oras na iyon habang nasa alanganin ang buhay naming mag-ina. Sa kabila ng sama ng loob ko, Papa Dudut, ay mas pinili kong manahimik na lamang. Kumusta na si baby? Okay lang ba siya? Nangihinang tanong ko. Okay lang si baby. Ang sabi ng doktor ay maselan daw ang pagbubuntis mo kaya kailangan mong mag-ingat sa mga pagkilos. Tugon ni Kaloy sabay halik sa aking noo. Pagka-uwi namin ay hindi ako magawang titigan sa mata ni Mama Fe. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa dinadala ko dahil kapag nagkataon ay baka mahirapan akong patawarin siya. Bilang paghahanda sa aking panganganak ay huminto na muna si Kaloy sa pag-aaral niya. Hindi naging madaling tanggapin sa mga magulang niya ang desisyon na yon. Lalo na kay Mama Fe na wala atang inasam kundi ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Sa paglipas ng araw ay hindi pa rin ako kinikibuan ni Mama Fe. Mas okay na sa akin yon dahil pati ako ay may tampo din sa kanya. Isa pa ay baka magkasagutan pa kami ng di oras. Ayaw ko namang maging dahilan pa yon ng gulo sa bahay. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay ko nang naisilang ang bunga ng pagmamahala namin ni Kaloy. Walang iba kundi si Baby Kier. Ang buong akala ko'y magiging maayos na ang relasyon namin ni Mama Fe pero nagkamali ako. Ilang taon din kasing lumipas na wala pa rin nagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Kinakausap naman niya ako paminsan-minsan pero sa tuwing kailangan lang. Ganon pa man ay tinitiis ko na lang ang lahat. Mag-iisang taon na si Kier nang magdesisyon akong maghanap ng trabaho. Kinukulang na kasi kami ng kita ni Kaloy at sa bayan ng Kabanatuan ako nakakita ng trabaho bilang sales lady sa pamilihan ng sapatos. Tumatanggap kasi sila ng high school graduate kaya naman nag-apply ako. Hirap man ako sa unang araw ay kinaya ko pa rin. Pinasasaringan na rin kasi ako ng mama ni Kaloy sa mga gastusin sa bahay. Ilang linggo pa lang ako sa pinapasukan ko nang makilala ko si RB. Isang negosyante. Mapili siya sa sapatos at sa aming lahat na sales lady ay ako lang ang nagtsatsaga sa kaartehan niya.
May pagkaseryoso si RB, Papa Dudut. Kaya tuwing makikita siya ng mga katrabaho ko ay iniiwasan nila siya. Mabuti naman sana friend kung once a year lang namin nakikita ang pagmumukha niya. Kaso kada buwan ata namimili yan ng sapatos niya eh. Buti naman sana kung hindi siya supladong tignan. Reklamo ng isa kong katrabaho. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap pakisamahan si RB, Papa Dudut. Minsan na rin niyang naikwento sa akin kung bakit gano'n na lang siya kapili sa kanyang sapatos. Naging libangan na kasi niya ang pangongolekta ng rubber shoes kaya hanggat maaari ay bumibili siya kada buwan. Yun na rin kasi ang ginagawa kong reward ko sa sarili ko tuwing sahuran. Mabuti ka pa napagpapasensyahan mo ko. Yung mga kasama mo rito naiinis na ata sa akin. Gusto ko lang naman yung the best pagdating sa hilig ko. Nakangiting sabi niya sa akin habang isinusukat ang sapatos. Trabaho lang sir. At saka may punto naman kayo Alam nga namang basta kuha lang kayo ng kuha ng sapatos kahit na hindi kayo komportable. Nakangiting sagot ko. Tama ka dyan. Mabuti na nga lang at matyaga ka. Ilang saglit pa ay muli siyang nagsalita. You know what? I like you. Ang sabi niya. Gulat man ako ng sandaling iyon, Papa Dudut, ay pinili ko pa ring magmukhang kalmado sa harap niya. At tanging matamis ng ngiti na lamang ang naging tugon ko sa mga nasabi niya. Maraming beses ko pang naging customer si RB. Pati nga buhay ko ay naikwento ko na sa kanya. Kapag nakagaanan ko na kasi ng loob ang isang tao ay lumalabas ang pagiging madaldal ko. Kaya kahit na hindi ako sigurado kung interesado ang kausap ko ay salita pa rin ako ng salita. Ganyan lang ang buhay. Sayawan mo lang. Payo niya nang minsang maikwento ko sa kanya ang tungkol sa pakikitungo sa akin ni Mama Fe. Sayawan? Parehong kaliwaan pa ako Pabirong sagot ko sa pagpapayo ni RB. At dahil sa kabaitang ipinakita ko kay RB ay binigyan niya ako ng tip. Naiinggit ang mga katrabaho ko noon sa akin dahil hindi basta-basta ang ibinibigay sa akin ni RB na halaga. Binibiro nga ako ng mga katrabaho ko na baka type ako ni RB pero deadma ako. Bukod sa galante ay gwapo rin si RB, Papa Dudut. Wala rin akong masabi sa ipinapakita niyang kabaitan sa akin. Pero kahit na hindi pa kami kasal ni Kaloy ay hindi ko naman siya kayang lokohin. Isinakripisyo niya ang pag-aaral niya para sa amin ang anak namin. Sapat na ring dahilan yon para manatili akong tapat sa kanya. Hanggang sa isang hapon pauwi na ako nang makaramdam ako ng kaba sa aking dibdib nang hindi ko maintindihan. Lalong bumigat ang dibdib ko nang marinig ko ang pag-iyak ni Kier mula sa daan. Sa pag-aalala ko ay dali-dali akong tumakbo papasok at nasa pintuan ako nang bumungad sa akin ang ginagawa ni Mama Fe sa anak ko. Kasalukuyan niyang pinapagalitan si Kier, Papa Dudut, at pinipilit niyang kumain ng anak ko habang puno ang bibig nito ng lugaw. Walang hiya ka? Papatay mo ba ang anak ko? Galit kong sigaw sa kanya. Saka ko siya itinulak palayo sa anak ko. Paano kasi ang anak mo? Ang galing magkalat. Ang hirap-hirap ang pakainin. Tanga ka ba? Nakikita mong 1 taon pa lang ito. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Nagngingit-ngit na sabi ko habang yakap ko ang anak ko. Kung kinaya kong palagpasin ang kalupitan mo sa akin, ibang usapan na kapag anak ko nang sinasaktan mo. Huwag mong hintayin tuluyan ako mawala ng respeto sa iyo. Anak mo na nga itong inaalagaan. Ikaw pa itong mayabang. Pagkasabi niya yon ay saka naman dumating si Kaloy. Maging siya ay nagalit din sa ginawa ng kanyang ina. Ma, mas matatanggap ko po kung ako ang saktan mo, wag lang naman ang anak ko. Yon ang kauna-unahang pagkakataong nakita kong nagalit si Kaloy sa kanyang ina. Sa ayaw at sa gusto mo ma, pamilya ko sila. Pakisamahan niyo naman sana sila ng maayos dahil tayo-tayo na lang ang magkakapamilya dito. Sa sinabi ni Kaloy ay napayuko na lang ang kanyang ina. Lumipas ang ilang araw at napansin kong mukhang umayos na ang pakikitungo sa akin ng aking biyanan na labis namang ikinatuwa ni Kaloy. Marahil ay kinausap daw ito ng kanyang ama at nakwento niya kasi sa kanyang ama ang tungkol sa kahilingan kong bumukod na lamang. Ilang araw ang naging maayos ang pakikitungo niya sa akin. Ang buong akala ko Papa Dudut ay tuloy-tuloy na ang magandang relasyon sa pagitan namin ng biyanan ko. Hanggang isang araw, habang wala sina Kaloy at ama nito, napansin kong tulala siya sa may kusina. Sinubukan ko siyang kausapin ngunit nanatili pa rin siyang walang kibo. Nagmagandang loob akong timplahan siya ng kape sa pag-aakala kong inaantok lamang siya.
Kabubuhos ko lang ng mainit na tubig sa tasa nang bigla na lamang niya itong kinuha kahit wala pa akong natitimpla. Ma, hindi pa natitimpla yan. Ang sabi ko at akmang kukunin ko ng muli ang tasa sa kanya, ngunit ayaw niyang bitawan kaya hinayaan ko na lamang. Tatalikod na sana ako para balikan ang anak ko nang bigla na lamang niyang isinaboy ang mainit na tubig sa mukha ko. Napasigaw ako sa sobrang hapdi ng nararamdaman ko. Mainit ang pakiramdam ng mukha ko hanggang sa leeg, pero ang kinagulat ko ay noong makita ko siyang kinuha ang termo at walang anumang ibinuhos sa kanyang katawan, ang mainit na tubig. Kapwa na kami naghiyawan nang dumating si Kaloy at ang kanyang ama. Anong nangyayari sa inyo? Anong ginagawa ninyo? Nag-aalalang tanong ni Papa Sepio. Si Kaloy naman ay nag-aalalang lumapit sa akin. Nang makaipon ako ng sapat na lakas ay saka ko ikinuwento ang nangyari. Nagulat na lamang ako nang biglang magsisigaw ang mama ni Kaloy. Sinungaling siya. Sinabuyan niya ako ng mainit na tubig at gumanti lang ako kaya yun ang napala niya. Hagulhol niyang sigaw. Labis ako nagulat sa pambabaliktad niya kaya maging ako ay nakipagsigawan na rin. Huwag mong baliktarin ang nangyari. Ikaw ang nagsaboy ng tubig sa akin. Wala akong ginagawa sa iyo. Umiiyak na sabi ko. Tama na. Wala kayong mapapala sa pag-aaway ninyo. Sigaw ni Kaloy sabay hila sa akin palayo sa mama niya. Tinubukan nilang pareho ni Papa Sepio na gamutin ang paso namin ni Mama Fe. Umiiyak pa rin ako sa kwarto habang yakap-yakap ko ang aking anak. Nakaramdam ako ng takot para sa kanya at maya-maya ay naulinigan kong nag-uusap si Kaloy at si Papa Sepio. Hindi natin siya ibabalik doon. Hindi siya babalik ng mental. Dito siya gagaling. Piling natin. Hindi sa piling ng ibang tao. Dinig kong sabi ni Papa Sepio. Pa, gagawin natin ito para na rin sa kapakanan niya. Para sa kapakanan ni Mama. Hindi pwedeng hayaan natin siyang ganyan. Baka mangyari ulit yung ginawa niya sa akin. Umiiyak na sabi ni Kaloy. Hindi niya sinasadyang saktan ka, anak. Kalimutan mo nang nangyari. Magaling na ang mama mo. Nanginginig na tinig ni Papa Sepio. Natatakot ako para sa mag-ina ko. Pa, baka gawin ni Mama kay Kier yung ginawa niyang pananakit sa akin. Kailangan na natin siyang ibalik ng mental pa. Hindi. Hindi na siya babalik doon. Dito lang ang mama mo. Nakaramdam ako ng matinding takot, Papa Dudut. Takot para sa kaligtasan namin ng anak ko. Totoo naman pala yung kwento niya sa akin, kinakantsawan siya ng kanyang mga kaklase dahil mama niya mismo ang may kagagawan ng mga sugat niya sa katawan. Idinahilan lang niyang nakuha niya yon sa pakikipagsuntukan sa eskwelahan para pagtakpan ng kanyang ina. Lumabas ako ng kwarto, dala-dala si Kier at kailangan kong makausap si Kaloy at ang ama niya. Totoo po ba ang narinig ko na baliw nga si Mama Fe? So tama yung kinakantsaw sa iyo ng mga kaklase mo? Biglang sabad ko sa nag-uusap na mag-ama at hindi sila umiimik pareho. Matagal nyo na palang alam na may diferensya sa utak si Mama. Bakit hindi nyo pinapagamot? Dalhin nyo po sa mental, baka kung ano pang magawa niya. Dugtong ko nang bigla akong lapitan ni Papa. Hindi nyo siya ilalayo sa akin. Dito siya gagaling sa piling natin, sa piling ko. Mariing sabi niya. Dama ko ang pananakit ng braso ko sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi na lamang ako nagsalita pa pero sa loob-loob ko ay nabuo ang isang plano. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para maibalik si Mama Fe sa mental. Kinabukasan ay agad kong tinungo ang kapitan ng barangay upang isangguni ang patungkol sa sitwasyon namin ni Mama. Sinabi ko ang pananakit na ginawa niya sa akin at sa anak ko dahil may record na nga si Mama Fe ng pananakit mismo sa anak niya ay kaagad namang umaksyon ng kapitan. Siya na mismo ang tumawag sa mental hospital upang suriin ang kondisyon ni Mama Fe. Ayon sa kanilang pagsusuri ay positibo ngang wala na siya sa kanyang katinuan. Mula noon ay nagpasya silang kunin na muna siya para sa mas masusing gamutan. Noong una ay hindi pumayag si Papa Sepio na isurrender siya sa paggamutan. Pero dahil sa magaling na mangumbinsi ang mga nurse ay napapayag din siya. Akala ko ay matatapos na ang kalbaryo sa bahay na yon pero mali pala ako. Mula kasi nang kunin nila si Mama ay damang-dama ko ang pag-iba ng trato sa akin ni Papa Sepio.
Maging si Kaloy ay nag-iba din ang pakikitungo sa akin. Napabayaan na niya kami ni Kier. Halos araw-araw siyang lasing at laging mainit ang ulo. Iniintindi ko na lamang dahil alam ko kung gaano kahirap ang mawalay sa isang ina. Isang araw ay nagtaka na lamang ako nang napaaga siya ng pag-uwi. At tulad ng dati ay lasing na naman siya. Kahit ganoon ay pinagtimpla ko siya ng kape. Nakaupo siya sa sofa noong iabot ko sa kanya ang tasa. Hindi ko kailangan yan. Ilayo mo yan sa akin. Utos niyang nakatingin sa kawalan. Ganun ba? Gusto mo ipagtimpla na lang kita ng gatas? Palambing na tanong ko sa kanya nang biglang titigan niya ako ng matalim. Wala akong kailangan sa'yo. Alam mo kung anong kailangan ko. Ang mawala ka sa buhay ko. Dahil mula nang dumating ka dito, naging impyerno na ang buhay ko. Puro kamalasan ang dala mo sa akin. Malas ka! Malas ka! Bulyaw niya sa akin sabay tayo sa kinakaupuan niya. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Kaloy. Yang nanay mo ang baliw. Yan ang may kasalanan ng mga ito. Ganting sigaw ko. Huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay ko. Sabi niyang nanlilisik ang kanyang mga mata at sa takot ko ay tumakbo ko sa loob ng kwarto pero bago pa man ako makalayo sa kanya ay nahablot niya ang kamay ko. Halos mamilipit ako sa sakit ng pagkakahawak sa akin ni Kaloy. Kaloy, bitawan mo ako, nasasaktan ako. Pagkasigaw kong muli ng pangalan niya ay bigla niya akong binitawan saka siya biglang nagmakaawa. Tila ba maging siya ay nagulat din sa kanyang naging asta. Sorry Karil, hindi ko sinasadyang masaktan ka, sorry talaga. Sabay yakap sa akin. Labis akong nagtaka sa naging asal ni Kaloy. Inisip ko na lamang na marahil ay dulot lang yon ang kalungkutang pinagdadaanan niya. Kaso ay kinagabihan noon ay hindi ko na kinaya ang sunod na ginawa ni Kaloy. Habang himbing na himbing ako sa aking pagkakatulog ay bigla na lamang na may nanakal sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata ay nakita ko si Kaloy na nagngingit-ngit sa galit. Kahit lango sa alak ay nangibabaw pa rin ang kanyang lakas sa pagkakasakal niya sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Malas ka sa aming pamilya. Mabuti na lamang at nakayanan ko siyang itulak palayo sa akin. Ano yung kalabog na narinig ko? Biglang sugod ni Papa sa kwarto. Nang akmang susugurin akong muli ni Kaloy ay si Papa na mismo ang pumagitna sa amin. Habang inaawat niya si Kaloy ay napansin ko ang pagdaloy ng luha sa mga mata ni Papa Sepio. Para bang alam na niya ang nangyayari sa anak niya. Tama na anak, tumigil ka na, parang awa mo na anak, huminahon ka. Unti-unti nga ay kumalma na si Kaloy. Dahil sa sobrang kalasingan ay nakatulog na lamang siya sa isang sulok. Agad kong kinarga ang anak ko papalayo sa kanyang ama sa takot na baka maging bayolente siya kapag nagising. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik na lumabas ng kwarto ang papa ni Kaloy. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Karil. Eto na ata yung matagal ko nang kinakatakot. Nasa dugo ng mama ni Kaloy ang pagkakaroon ng sakit sa utak. Ako'y nagulat sa naging revelasyon ng papa ni Kaloy at hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya ng mga oras na yon dahil sa nalaman ko ay nabalutan lalo ng takot ang aking dibdib. Kaya ng gabing yon ay hinintay ko munang makatulog si Papa Sepio. Nang makatiyak na akong tulog na ang lahat ay binuhat ko si Kier na himbing sa kanyang pagkakatulog. Kailangan kitang ilayo dito anak. Kailangan kitang mailayo sa malaimpyernong bahay na ito. Bulong ko sa anak ko habang dahan-dahan akong naglalakad palabas ng bahay. Ganon na lamang ang bilis ng pintig ng puso ko nang sa wakas ay nakalabas na kaming mag-ina sa bahay nila Kaloy. Hanggang sa nakarating na kami sa bayan na mag-ina. Wala akong ibang ninais noon kundi ang makalis na sa lugar malapit kay Kaloy. Habang naghihintay ng masasakyan na bus ay may humintong itim na kotse sa tapat ko. O Karil, saan ang lakad ninyo? Gabing-gabi na. Gulat man ay nangibabaw pa rin ang kaligayahan ko nang makilala ko ang lalaking mula sa kotse. Walang iba kundi si RB. Naghihintay kami ng bus pauwi ng probinsya? Magalang na sagot ko. Sigurado ka pero gabi na kasi may kasama ka pang baby oh. Alam mo ipagpabukas mo na lang yan. Masyado nang alanganin yung oras. For sure wala ka ring mapapalang bus sa ganitong oras dito. Nag-aalalang sabi niya. Kung gusto mo, sumama muna kayo ng anak mo sa bahay ko. Bukas na lang kayo bumiyahe.
Dugtong niya sabay bukas ng pintuan ng kotse. Sa mga sinabi niyang iyon ay natakot ako sa kaligtasan namin ng anak ko. Isa pa ay baka masundan kami ni Kaloy. Mas ligtas kami ni Kier kung sasama muna ako kay RB. Salamat sir. Maikling sagot ko bago ako sumakay ng kotse ni RB habang nasa daan ay muli niya akong tinanong. Now tell me Karil, may problema ka ba? Hindi ka naman siguro basta-basta alis ng bahay kasama ang baby mo nang walang dahilan. At kahit nahihiya ay naikuwento ko sa kanya ang naging kapalaran ko kay Kaloy at sa kanyang pamilya. Awang-awa sa amin si RB dahil doon ay nagpasya siyang sa kanya na muna kami tumuloy na mag-ina. Kapag may kailangan kayo, nasa baba lang ako. Sabi niya bago niya kami iniwang mag-ina sa isang silid. Tanging tango lang ang naisagot ko at kahit papaano ay nakadama ako ng kapanatagan ng loob sa pamamahay ni RB. Kinabukasan ay nadatnang kong naghahanda si RB ng almusal sa kusina. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan siya sa kanyang pagluluto. Sa tinagal kasi ng pagsasama namin ni Kaloy ay hindi pa niya ako naipagluto ng kung ano. Kung nauna ko lang sigurong nakilala si RB kay Kaloy, hindi naman kasi siya mahirap mahalin. Sa totoo lang. Habang nag-aalmusal ay natanong ako ni RB kung may plano ba akong balikan si Kaloy sa kabila ng ginawa niya sa akin. Sa ngayon po ay wala sa plano ko ang balikan siya. Tanging sagot ko sa kanya habang hinihigop ang aking kape. Whatever your plan Karil, just let me know. Baka kasi may maitulong ako sa inyong mag-ina, nakangiting sabi niya. Gusto ko sanang hanapin ang nanay ko. Sagot ko saka ko ipinakita ang larawan namin ni mama. Maliit lang ang Nueva Ecija Karil. Don't worry, mahanap rin natin siya. Pangako sa akin ni RV sabay hawak sa aking kamay. Dumaan pa ang ilang araw papadudot. Kasalukuyan ako naglilinis ng bakuran ng bahay ni RB nang marinig ko ang makina ng kotse niya sa labas ng gate. Pagkapasok ng kotse ay lumabas mula doon si RB at nakangiti akong bumati sa kanya pero mas maluwag ang ngiti niya sa akin. Nagtataka man ay hindi ko na lang pinahalata pero lalong nadagdagan ang agam-agam ko noong may bumabang babae sa kotse. Nakangiti ang naluluhang babae sa aking harapan at hindi ko namalayan ang pagtulo ng mga luha ko. Ma? Ma, ikaw ba yan? Ikaw nga ma? Ikaw nga! Humahagulhol na sabi ko. Miss na kita anak. Sagot niya na lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin. Malaki ang pinagbago ni mama. May pagkagalante siyang magbihes. Marami siyang kwento noong nasa loob na kami ng bahay ni RB. Ilang buwan daw matapos niyang umalis ng Cagayan ay binalikan niya ako ngunit pinagkait raw ni Papa na makita niya ako. Nagbanta pa ang ama ko na papatayin siya kapag nagpakita siyang muli sa aming lugar. Sa takot ni Mama ay hindi na siya sumubok pang muli. Tuluyan nga niyang nilisan ng Cagayan at bumalik ng Ecija. Tinanggap siya ng mga magulang niya at mga kapatid at sa tulong din nila ay nakapunta siya sa abroad para maging domestic helper sa Hong Kong. 2 taon siyang naging domestic helper sa Hong Kong at dahil sa kabaitang ipinakita niya sa kanyang mga amo ay nag-decide silang isama siya sa Canada. 4 na taon naman ang tinagal niya sa Canada bago siya nagdesisyon na bumalik ng Pilipinas para muling harapin ang aking ama ngunit labis raw siyang nasaktan nang makita niyang may iba nang kinakasama si Papa. Hindi na ako tumuloy noon sa sobrang sakit ng nakita ko anak at kahit papaano kasi ay mahal ko pa rin ang papa mo noon. Ipinagdasal ko na lamang na sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Maluhaluhang kwento ng aking ina. Kinuwento ko din sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Maging ang naging kapalaran ko sa poder ni Auntie Perla. Ganoon na lang ang ngit-ngit niya nang malaman niya ang pagpapabaya sa akin ni Papa. Maging ang naging karanasan ko kay Kaloy ay naikuwento ko na rin sa kanya. Niyakap na lamang niya ako muli ng mahigpit habang panay ang hingi niya ng patawad sa akin. Patawarin mo sana ako anak. Kung hindi sana kita iniwan sa walang hiya mong ama, hindi ka sana malalagay sa alanganin ngayon. Hayaan mo sana makabawi ako sa iyo ngayon. Magsimula tayo muli kasama ng apo ko, ang sabi niya habang pinagmamasdan si Kier na mahimbing ang tulog. Nakita raw ni RB si Mama sa isang klinika kung saan ay kasalukuyan nagpapatingin si Mama. Nang mamukhaan niya si Mama ay wala na siyang sinayang na oras. Kinapalan ko na lang ang mukha ko. Malakas kasi ang kutob ko na siya ang iyong ina at hindi nga ako nagkamali.
masayang kwento sa akin ni RB. Noong araw ding yon Papa Dudut ay inuwi kami ni Mama sa bahay niya. Laking pasasalamat ko kay RB sa kabutihang nagawa niya sa amin ng anak ko maging sa paghahanap niya sa aking ina. Nagawa pa niya kaming ihatid sa bahay ni Mama kahit may kalayuan. Bungalo lang ang bahay niya pero napakaganda naman ang loob nito at kompleto sa gamit. Isa-isa niyang ipinakita ang mga tiyahin at tiyuhin kong nakatira lang sa palibot ng bahay. Masayang masaya ako noon Papa Dudut dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko'y nagkita pa rin kaming mag-ina. Labis din siyang natuwa nang ipakita ko sa kanya ang panyong naiwan niya sa akin kung saan ay nakaburda ang pangalan ko. At kahit nga nasa poder na ako ni Mama ay pinapasyalan pa rin ako ni RB at ganon din naman kami mag-ina sa kanya. Ipinagluluto ko siya ng masasarap na pagkain at naglilinis ako ng bahay. Hindi ko alam Papa Dudut pero kakaiba ang pakiramdam ko kapag magkasama kami ni RB. Mag-isa na lang si RB dito sa Pilipinas dahil nasa Amerika na ang mga kapatid at magulang niya. Mas gusto raw niya na manirahan sa Pilipinas dahil mas gusto niya ang kultura dito. Naging mas close pa kami ni RB Papa Dudut at nasisiyahan rin ako sa tuwing ipinapadama niya sa akin na napaka-espesyal ko. Hanggang sa minsang ayain niya akong manood ng sine. Sine? Tayong dalawa manonood ng sine? Gulat na tanong ko. Oo. Masama bang ayain kita? Nakangiting tanong niya. Bakit naman ako pang niyaya mo? Sa gusto kong ikaw eh. Ano? Ang ibig kong sabihin, gusto lang kitang isama. At saka busy kasi lahat ng mga barkada ko. Tugon niya na tila nagdulot sa akin ng sakit sa dibdib. Akala ko naman kasi ay kung ano na. Umasa naman kasi akong may ibig sabihin ng pag-aya niyang manood ng sine. Wala lang pala siyang makasama. Kaya ako ang kinukulit niya. Isang Sabado nang pasyalan ko si RB sa bahay nila. Hindi ko kasama si Kier noon dahil pinasyal siya ng mama sa bayan. Nakangiti akong nag-doorbell sa gate pero wala pa rin nagbubukas. Aalis na sana ako nang mamataan ko ang isang babaeng papalapit sa gate. Maala Diyos ang ganda niya at wala ako sa kalingkingan niya. Nakadama ako ng pamimigat ng dibdib sa isiping baka nobya siya ni RB. Bahagyaring sumama ang loob ko dahil wala man lang nababanggit si RB na may nobya na siya. Nakangiti ang babae na buksan niya ang gate na tila ba sanay na siya sa bahay ni RB. Miss, si RB rin ba ang pakay mo? Seryosong tanong niya at sa tono ng babae ay tila ba madalas na rin siyang namamasyal sa bahay ni RB. Oo, si Karil nga pala. Kaibigan ni RB, pasimpleng pagpapakilala ko saka kami tumuloy ng bahay. Nakamasid lang ako sa babae habang ipinaghahanda niya ako ng merienda. Maya-maya pa'y dumating si RB na may daladalang grocery bags. Sinalubong siya ng babaeng hindi pa nagpapakilala sa akin. Sorry Han, medyo nalate ako ng dating ha, medyo traffic lang. Paliwanag niya sa babae matapos niyang halikan ito sa pisngi. Tila ba may kumurot sa aking dibdib nang marinig kong tawagin siya ni RB na Han. Kung may paliwanag ang sakit sa dibdib ko na pasan-pasan ko sa mga nakita ko. Oops, by the way, meron kang bisita, si Karil daw. Bahagyang natigilan pa si RB nang banggitin ng babae ang pangalan ko. Agad naman niya akong binati nang makita niya ako sa sala. Kinumusta rin niya si Kier, maya-maya pa ay nagpaalam siyang tutulungan ng babae. Halos madurog ang puso ko sa itsura nilang dalawa Papa Dudut. Nagbibiruan sila na tila ba matagal na silang magkasama. Magkakasama na kami sa sala at kasalukuyang nagmemeryenda nang mapansin ko ang singsing sa daliri ng babae. Marahil ay napansin niyang nakatingin ako doon kaya nagsalita siya. Engagement ring namin. Next month will be the wedding, Karil. Nakangiting sabi ng babae sa akin na animoy nananadya pa. Si RB naman ay halatang pilit lang ang ngiti ng mga oras na yon at pilit kong pinipigilan ng pagluha ko ngunit bigo ako. Are you okay, Karil? Tiri-ay ka kasi eh. Tanong niya. Wala naman. Masaya lang ako. Best wishes nga pala. Sabi ko at tumayo na. Anyway, invited ka ha. Hindi naman ako papayag na hindi ka isama ni Kuya. Alam mo, madami siyang kwentong good things about you. Pahabol na sabi ng babae at napatigil ako sa paglakad. Kuya? Tinawag mong kuya si RB? Oo naman, magkapatid kami girl. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang narinig ko yon. Bakit?
Iniisip mo bang magkasintahan kami? Seryosong tanong ni RB sa akin. Pero tinawag mo siyang Han kanina. It's because my name is Hanilyn and my nickname is Han. Natatawang sabi pa rin ng babae. To all this time pala kuya, iniisip ni Karel na magjowa tayo at tayo ang ikakasal. Lalong lumakas ang halakhak ni Hanilyn. Saka na siguro yung kasal ko. Kapag pumayag na si Karel na pakasalan ako, seryosong sabi ni RB saka siya lumipat sa tabi ko. Nang pauwi na ako ay nagpasya si RB na ihatid na ako. Habang nasa daan kami ay pasimple niya akong tinanong. Kaya ka ba naluha kanina kasi iniisip mong sa akin ikakasal si Hanilyn? Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong ni RB. Naluha ka kasi nagsiselos ka, tama ba ako? Muli niyang tanong saka siya saglit na huminto sa pagmamaneho sa gilid ng daan. Uy hindi masaya lang talaga ako. Pagdadahilan ko habang nakatingin ako sa kung saan. Ayoko na sanang patagalin pa ito Karel. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog dahil sa nararamdaman ko. Seryosong sabi niya. Ang alin RB? Pinapakaba mo naman ako niyan eh. I like you Karel. No I mean I love you. Nung una pa lang kitang makita humanga na ako sa iyo pero nagsawalang kibulang ako dahil ayokong makasira ng relasyon. Ang buong akala ko kasi noon ay maayos ang pagkasama ninyo ni Kaloy. Kaya ngayong may pagkakataon na akong mahalin ka. Ayoko sanang magsayang pa ng oras at panahon. Ayoko magsawalang kibo na lang. Nang mapansin niya ang pagkasawalang kibo ko ay muli siyang nagsalita. Look Karel, alam kong may takot pa ngayon sa dibdib mo. Pero wag mo naman sanang isiping pare-pareho kaming mga lalaki. Sana mabigyan mo ko ng pagkakataong patunayang walang masama kung magmahal kang muli. Pagmamakaawa niya habang hawak ang aking kamay. Hindi mo naman kailangan mag-effort pa eh. Kasi noon pa man ay nakita ko na sa iyo ang mga katangiang hinahanap ko. Wait, you mean matagal ka na ring may gusto sa akin? Oy, hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin noon pa man, hinahangaan ko na ang pagkatao mo. Ang ibig sabihin ba nito, the feeling is mutual para sa ating dalawa? Mahal mo rin ako? Napangiti na lamang ako sa naging tanong ni RB at nang makita niya ang pagngiti ko ay agad na lang niya akong niyakap ng napakahigpit. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Abot langit ang kaligayahan kong malaman na mahal mo rin pala ako. Seryoso kaming nakatitig sa isa't isa. Maya-maya pa'y dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa aking labi. Kapwa na lang kaming napangiti matapos niya akong hagkan. Magpapakipot pa ba ako kung matagal ko na siyang mahal? August 18, 2010 noong magpakasal kami ni RB at masasabi kong kakaiba ang naging kasalan namin. 13 years ang gap namin ni RB Papadudut. 22 pa lamang ako ngayon samantalang siya naman ay 35 years old na. Pero walang kaso sa akin dahil mahal na mahal ko siya at siya ang nag-ahon sa akin mula sa impyernong nakaraan ko. Sa ngayon ay masayang masaya ako Papadudot dahil 3 na ang anak namin. Nagkaroon pa kami ng 2 supling ni RB at tinuring na rin niyang anak si Kier. Sumulat ako dito sa programang ito sa pagbabaka sakaling mabasa ito balang araw at nais kong ipaalam kay Papa na napatawad ko na siya at handa akong makipagmabutihan muli sa kanya. Hanggang dito na lamang ang kwento ng aking buhay at pag-ibig Papadudut. Dalangin kong sana'y mabigyan din ako ng pagkakataong mabasa itong sulat ko. Maraming salamat kung mapapaunlakan. Sana'y may napulot ring aral ang ilan sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, Karel.